Mahigit 60.3 million pesos na halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad mula sa 14 na inabandonang parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City noong June 15. Alamin natin ang report ni Cherry Light. Pinangunahan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kasama ang Aviation Security Group, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang operasyon laban sa iligal na droga. Nagmula umano sa Thailand, United Kingdom, USA, France at India ang mga parcel na nakatakdang ipadala sa iba't ibang lugar, kabilang ang Laguna, Rizal, Tarlac, Cavite, Palawan, Cebu at Davao del Sur. Nadiskubre ang mga kontrabando matapos ma-flag sa X-ray screening ng Bureau of Customs at sumailalim sa masusing inspeksyon at K9 examination. Kabilang sa mga nakumpiska mahigit 6.9 na kilo ng hinihinalaang shabu na nagkakahalaga ng halos 47 million pesos, marijuana kush na tinatayang 8.25 million pesos, liquid marijuana na nagkakalaga ng 5 million pesos, dried opium poppy at mga tableta ng hinihinalaang ecstasy. Natuklasan din ng mga investigador na itinago ang mga droga sa mga parcel na idineklarang snacks, coffee products at dekorasyon, laruan, speaker systems, water filtration components at iba pang produkto upang makaiwas sa inspeksyon. Dinala na sa PDEA National Office ang mga nakumpiskang ebidensya para sa laboratory examination at mas malalim na investigasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Pinangunahan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kasama ang Aviation Security Group, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang operasyon laban sa iligal na droga. Nagmula umano sa Thailand, United Kingdom, USA, France at India ang mga parcel na nakatakdang ipadala sa iba't ibang lugar, kabilang ang Laguna, Rizal, Tarlac, Cavite, Palawan, Cebu at Davao del Sur. Nadiskubre ang mga kontrabando matapos ma-flag sa X-ray screening ng Bureau of Customs at sumailalim sa masusing inspeksyon at K9 examination. Kabilang sa mga nakumpiska mahigit 6.9 na kilo ng hinihinalaang shabu na nagkakahalaga ng halos 47 million pesos, marijuana kush na tinatayang 8.25 million pesos, liquid marijuana na nagkakalaga ng 5 million pesos, dried opium poppy at mga tableta ng hinihinalaang ecstasy. Natuklasan din ng mga investigador na itinago ang mga droga sa mga parcel na idineklarang snacks, coffee products at dekorasyon, laruan, speaker systems, water filtration components at iba pang produkto upang makaiwas sa inspeksyon. Dinala na sa PDEA National Office ang mga nakumpiskang ebidensya para sa laboratory examination at mas malalim na investigasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Tuloy-tuloy ang pagdomina ng Kings of Hip-Hop sa world stage dahil opisyal nang pumasok sa isang bagong global venture ang SB19 matapos silang pumirma sa global entertainment company na Lunari Global para sa kanilang international representation. Meanwhile, muli namang itinaas ng Filipino pop rock and alternative band na Cup of Joe ang Filipino talent sa international stage na makuha nila ang Special Award for Philippine Popular Music sa ginanap na Music Awards Japan 2026. Here's Andrea Santos for the Showbuzz. Mismong Lunari Global ang nag-announce ng good news na ito sa kanilang official social media platform, kung saan ipinagmalaki nila na kabilang na ang SB19 sa kanilang roster ng mga world-class talents. Itinatag ni na Julia Wu at Gabby Tanhutko last 2024. Kilala ang Lunari Global bilang organizer ng mga tours, fan engagements at commercial partnerships sa Asia at North America. Hawak din nila ang ilang sikat na personalities tulad ng Thai-British actress at singer na si Rebecca Armstrong. At sila rin ang nagpapatakbo ng mga events para sa mga K-pop stars gaya ng NMIXX at ni Lee Do-yoon. May pahiwatig naman ng SB19 sa mga fans na isang special announcement ang dapat nilang abangan this July 1, bagamat wala pang ibinibigay na full details kung tungkol saan ito. Samantala, dahil sa kanilang unique talent, ang Cup of Joe na ang ikalawang Filipino artist na pinarangalan ng Special Award for Philippine Popular Music sa ginanap ng Music Awards Japan 2026 matapos itong masungkit ng Lola Amor last year para sa kanilang hit song na Raining in Manila.
Bago magsimula ang mismong award show, naging bahagi rin ang grupo ng prestigious premiere ceremony kung saan isa sila sa mga first ever non-Japanese acts na napiling mag-perform on stage. Sa ilalim ng temang Connecting with the World, Illuminating the Future of Music, layo ng Music Awards Japan na kilalanin ang mga unique talent mula sa Japan, Asia at maging sa Western regions. Naging matindi rin ang proseso ng pagpili dahil ito ay pinagbotohan ng higit 5,000 voters mula sa music industry, kabilang na ang mga kapwa nila artists, concert promoters, record label staff at International Music Award jurors. At yan muna ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Andrea Santos, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbuzz. Abangan ang iba pang showbiz updates sa pagbabalik ng SB9 News Blast. May panibagong dagdag sa Gilas Pilipinas para sa ikatlong window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers matapos tawagin sa national pool ang UAAP Finals MVP na si Mike Phillips. Samantala, inaprubahan na ng Senado ang panukalang batas para sa naturalisasyon ni Benny Boatwright na naglalapit sa kanya sa pagiging natural player ng Pilipinas. Narito ang sports news ni Carlo de la Peña. Tinawag si Phillips sa Gilas pool sa gitna ng kakulangan sa frontline players ng national team. Inaasang hindi makakalaro sa July window sina Kai Soto, Quentin Milora Brown at Calvin Oftana dahil sa injury. Ayon sa mga ulat, nakasama na si Phillips sa ensayo ng Gilas habang tinatapos pa ni head coach Tim Cohn ang kampanya ng Barangay Ginebra sa PBA Finals. Kung magiging formal ang kanyang pagsama sa lineup, ito ang unang Gilas stint ni Phillips mula na ideklarang local player ng FIBA noong Pebrero. Sa kasalukuyan, naglalaro siya para sa San Juan sa MPBL at inaasahang makatutulong sa rebounding at depensa ng koponan. Samantala, formal nang ipinasa ng Senado sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill No. 6639 na naglalayong gawing Pilipino si Benny Boatwright. Nakakuhang panukala ng unanimous na boto mula sa 13 senador na dumalo sa special session. Kasabay nitong inaprubahan ang House Bill No. 6644 para sa naturalization ng wrestler na si Matthew James Ramos. Matapos ang pag-aproba ng Senado, ipapadala na ang panukala sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo. Kapag nalagdaan bilang batas, magiging kwalipikado si Boatwright na magsilbing naturalized player ng Gilas Pilipinas sa mga susunod na internasyonal na torneo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Abangan ang iba pang sports update sa pagbabalik ng SMNI News Blast. Unang umaga para nakita yung kadami. Tumakbo na yung iba. Nung uuwi na ako, uwi ka muna. Alam niya ninakaw. Bakit ninakaw yung... Hindi, nakita ko umikot. Ba't bumalik? 3 piraso lang.